Prof, kasi 'di ba nag-file po kayo ng case, kasama kayo doon sa mga naghain ng malversation graft against VP Sara. Pero naglabas po kasi siya ng statement saying na panibago na naman itong fishing expedition. Para bigyan na naman siya ng mga panibagong akusasyon kasama nga po itong malversation at graft. Ano po ang tugon ninyo doon, ma'am? Oo, actually hindi po 'to fishing expedition. Lumang kwento na nga po ito, eh. Naipon ng ebidensya kaya po napakarami ng attachment na sinubmit natin nung nag-file tayo ng kaso. Ang tanong po dito or ang reaction po siguro dito ay sa dami ng issues na na-raise sa kanya, hindi pa naman po siya sumasagot at hindi pa siya napapanagot. So hindi po ito bagong expedition, ito po ay mga lumang issues na hindi pa sinasagot ng ating Vice President. Kaya po, i-final na natin ito sa ombudsman para ang ombudsman ay makapag-develop na ng malakas na kaso at i-file ito sa Sandigan Bayan. Pero kasi tama po ba, may hiwalay na criminal complaint for plunder. So that yung kahulugan po ba nito para sa inyong grupo, hindi sapat para sa inyo ang impeachment lang para po sa impeachment process para sa accountability kung sakali mang may katotohanan nga itong mga iniuugnay na issue sa ating Vice Presidente? Tama po yun, DJ Chacha, dahil ang impeachment process ay isang political na process. Ito pong isinampa nating kaso ay criminal cases laban sa pangungurakot. At naaayon po to sa iba't ibang mekanismo natin sa pamahalaan para makapag-demand ng accountability sa ating mga politiko. So, ang pagpa-file po ng plunder case before the ombudsman ay hindi nakakapag-hinder o hindi nito masastop yung mga impeachment initiatives na maaari pa uling isampa laban sa Vice President. Oo, bukod po sa Vice President, dito sa criminal complaint na for plunder na i-file po ng inyong grupo, sino-sino pa po yung gusto nyo pong makasuhan sana? Opo, kasama pa po dito yung mga opisyales ng Office of the Vice President at saka Department of Education nung siya ay Secretary of Education na nakita po natin dahil sa pahayag nung nagkaroon ng mga hearing sa Kongreso na sila ay na-involve dito sa mekanismo ng bribery at corruption at misuse of public funds sa dalawang ahensya ng gobyerno na to. Pero syempre, ang ibinabato pa rin po ng ilan sa mga supporters ni VP Sara, ano pa rin daw po ito, paninira pa rin sa pangalan ni VP Sara, lalo na po kaunti na lang, pa 2028 elections na tayo. Politically motivated nga po ba ito, Prof. Shelo? Ano pong sagot nyo dyan? Malinaw naman po ito at makikita natin yung dami ng ebidensya na inilalatag laban kay VP Sara. Ang pinakamaganda po dito, pagkakataon na to ni VP Sara na sagutin ng diretso yung mga katanungan na inilalatag sa kanya dahil hindi pa po, kahit kailan po ay hindi pa talaga sumasagot ng maayos ang Vice Presidente tungkol sa mga issue na nailatag sa kanya. So ngayon po, bilang mandato ng ombudsman, kasama po sa mandato ng ombudsman ang mangalap pa ng mga karagdagang impormasyon kung paano mapapalakas ang ebidensya kung nakita ng ombudsman na malakas yung kaso na inihain namin laban sa Vice President ay magiging tuloy-tuloy po ito at magiging tuloy-tuloy ang pagkakaso sa Sandigan Bayan. Kung wala naman po, di madidismiss ang kaso. Bahagi po ito ng proseso sa paghahanap ng hustisya at ang paghahanap ng hustisya ay wala namang tamang panahon. Yan po ay karapatan ng kahit na sinong mamamayan. Kaya kung may nakikita tayong matibay na ebidensya sa kahit na sinong politiko, ako po ini-invite ko yung mga kababayan natin. Magtungo lang po tayo sa ombudsman at mag-file ng kaso para maubos na ang mga korap sa Pilipinas. Prof. Shelo, sa ganitong klase ng proseso after filing nung inyo pong i-file nga na criminal complaint for plunder, gaano ba katagal ito bago umusad? Usually yan po po yung mga depende ganyan. Depende po yan sa ombudsman. Pag-aaralan po yan ng ombudsman kung kailangan po nilang manghingi ng karagdagang impormasyon sa mga nag-file ng kaso ay manghihingi po sila ng karagdagang impormasyon. Maaari po tayo mag-submit pa ng mga supplemental documents kung may mahahanap pa tayo. Gayun din po ang ombudsman habang pinag-aaralan ito ay kung may mga nag-emerge pa na ibang ebidensya, halimbawa itong statement ni Madriaga na lumabas ng mga nakakaraang linggo ay discretion po ng ombudsman yan na i-include ito bilang batayan ng kaso na i-develop
laban kay Vice President Sara Duterte. Oo. Doon po ba sa mga ipinasa po ninyo, may mga bagong ebidensya po ba kayo na nakita bukod doon sa mga nauna na? Ito po ay naayon dun sa mga na natuklasan natin habang tayo ay nakikinig dito sa hearing sa Kongreso, no, dahil yung mga dokumento po na yon ay mga sworn statements, may mga kalakip na ebidensya mula sa Commission on Audit, kaya nakita po natin na matibay ang batayan para sa pagkakaso kay VP Sara. Ito po ay limited dun sa issue ng confidential fund na inilagay sa Department of Education at sa Office of the Vice President.